Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Kaibigan, updated ba ang kontribusyon mo sa PhilHealth? Tinitiyak ng responsableng miyembro na tama, sapat at up-to-date ang kanyang hulog sa PhilHealth para sa tuloy-tuloy na pagkamit ng benepisyong medikal. I-update ang inyong kontribusyon sa PhilHealth sa tulong ng mga accredited collecting bangsat agents at mga tanggapan ng PhilHealth sa buong bansa. Tandaan, ang responsableng miyembro ginhawa sa serbisyo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo man, nasaan ka man, aking padarama.
8:09 ang ating oras. Magandang gabi sa inyong lahat at welcome sa ating programang Gabay ng OFW International, which is being aired every Saturday night, 8 to 9 ng gabi. 8 to 9 ng gabi, Saturday night, paulit-ulit. Ito po si Tita Lo Medina. Pwede kayong mag-text 0926-617-8082. At siyempre, mainit ang balita tungkol sa mga labor attaché na involved o merong sex scandal sa mga OFWs. Pag-uusapan natin ng konti yan mamaya. At ang latest, siyempre, papalitan na raw yung mga lalaking welfare officers abroad para hindi sila magkaroon ng illicit affair sa mga OFW. Naglalabasan po yung mga nagre-reklamo. Pag-uusapan natin mamaya, ito ba may katotohanan sa bagay under investigation. Pero pakikilala ko muna ang aking guest. Ngayong gabi si Attorney Robert Chuan, Legal Officer ng Overseas Workers Welfare Administration. At sabi nga niya, kilala niya itong mga lumalapit sa iba't ibang stasyon. Magandang gabi, Attorney Chuan. Magandang gabi po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW natin. At yung mga nanonood sa Taiwan. May column po kami sa Taiwan, nagbabasa ba kayo ng The Migrants at may live feed tayo ngayon, kaya may kasama tayo rito na si John Paul Musa. Pwede kayong, kung kayo po may Facebook, yun di ba? Yung Radio Pinoy Fans Club, yung network natin doon, lahat sila ay nanonood. Yung ibang walang oras ngayon, walang time, sa archive, kasi meron tayong archive broadcast. Mainit din yung usapan sa Taiwan dahil sa ang alam ko, hindi pa yata nagbubukas ang Taiwan ngayon. Oo nga, kanina may report si Joey Dizon. Ang daming lumapit kay Señeres na congressman na pala siya. Opo. Si dating Ambassador Señeres at party list ang OFW. Iba ang tawag ng party list? OFW Family Club. Wow, nagamit niya. Naging congressman siya. Lumapit sa kanya at sabi nga, mga 40 yata yung stranded ngayon at nagpapatulong sa DFA para makabalik doon sa... Ano ba latest doon? Na-hold ba ang kanilang work? Hindi na sila makaalis? Hindi naman, yung mga old job order pwede pang makaalis. Yung mga bago, hold muna. Yung mga bago, siyempre. Because of the issue yung sa mga fisherman na nabaril. Hanggang ngayon kasi wala pang nilalabas na resulta ng DOJ. Siguro pag nailabas yung resulta ng DOJ, open na yan. Wait lang muna kayo dyan. Pero siyempre may mga nangutang para sa placement fee nila at di sila makaalis, yun ang problema. Okay, meron tayong foreign exchange rate, palitan ng piso sa dolyar, mamaya po yan. At syempre, maraming salamat kay Attorney Chuan, kahit na medyo maulan. Ang panahon medyo malamig, maulan, matraffic. Nagpunta siya rito. Ating executive producer, si Quincy Jones. At si Piolo Pascual. Ano pa? Si Jonas Pascual. Ay, namimiss ko nga pala si Jonas Rivera. Okay, okay. Meron mga texting ko din tayo. Pero bago yan, batiin ko muna yung mga laging nasa archive broadcast natin. Kahit po walang time ngayon, pwede naman silang manood, paulit-ulit. Si Angeline Umali, si Pearly Baluyot, naku, number 1 fan po yan, si Beth Bartolo, sila yung mga taga-Taiwan, mga caregiver, mga nani, si Lisel Dura, Rose Perez, Diana Kalumpit, si Maria Gay Comilas, may kuha na ako, at si Maria Capos, Edward Celeste, si June Palaki, Ellen Esperos, si Rosalind Alfante, Mary Ann D. Naku, Mary Ann talaga, wala magawa. Laging sexy ang mga kuha niya sa Facebook. Parang di ko kaya yun, no? Kita cleavage. At si Lea Soriano, si Mylene Segundo. Kikita ko kasi mga OFW, minsan walang kasama sa kwara. Pa-picture silang gano'n, no? Sexy. Okay. Attorney, ang latest, di ba, the Philippine government will prioritize deploying female welfare officer. Ito ba'y sa mga welfare officer, ba karamihan ba talaga nakadeploy ngayon mga lalaki? Marami ring mga babae. Ang siguro, ang pinapalabas ni Secretary nga, sila magmamanage yung bahay kalinga, yung mga center natin. So, as much as possible, contact nila yung indirect contact sila sa mga housing natin, yung mga center natin. Para siguro maiwasan ng pagkakaroon ng issue na to na intimate relationship with OFWs, mga lalaki, mga welfare officer. So, ang magiging tawag sa kanila, once deployed, the welfare officers will act as house mothers. Sabi, house mothers. Para mamasang. Sa mga OFW in need of assistance. Kagaya nga na sinasabi namin ngayon, at least 3 OFWs have already come forward. Ibig sabihin,
Parami pa ba yan? May bali-balita. May bali-balita, nadadami pa. Nag-execute po sila ng affidavit to confirm the existence of a sex for flight scheme. Nabalita niyo na ba ito? May katotohanan kaya ito? Kasi under investigation pa. Yung nauna sa Jordan, wala naman lumabas na complainant doon sa Jordan. So, doon na-air to sa isang istasyon, may naglabasan ng mga kababayan natin, mga OFW na nakatalukbong na plak-na-plakaso na regarding yung hindi naman sex for flight, parang sexual harassment. Sexual harassment, mga chancing. Mga palipad hangin. Sa bagay, kapag nasa gobyerno ka talaga, kailangan maingat talaga kasi may image kang pinangangalagaan. Kaya maganda yung plano ng Malacanang, napalitan yung mga welfare officers na mga babae. Pero kung kagayang alam ko, sa Middle East, karamihan dyan lalaki dahil nga mahirap dyan eh. Kasi kung lalabas ka rin, kailangan ng lalaki. Siguro sa mga center, yun ang kailangan babae. Sa centers. At ang good news walang skandalong kinasasangkutan ng mga Philippine Embassy officials sa Singapore. Wala daw, malinis. Malaysia, Hong Kong, ewan ko na sa Taiwan. So, pwede kayong mag-text sa amin kung meron dyan nangyayari. Pero sa Taiwan, mabait ang labor attaché dyan. Si Hi Lava Trey De Luz Conferido, mapapanood niya to. Lagi siya nasa Facebook. Yung mga labor attaché, welfare officers, lalo ng Overseas Workers Welfare Administration. Si Evelyn, anong pangalan ng welfare officer niya sa Taiwan? Nakikita ko yung mga messages niya sa mga OFW. Nagpo-post sila doon ng mga announcement. Pati si Labat Ray de los Conferido, may mga announcement na nilalagay sa Facebook. So, yan. Nag-conduct po ngayon ng, siyempre may investigation and consultation. Yung mga labor attaché na involved, pinauwi sa Pilipinas, no? O nakapag-bakasyon sila alam ko bigla? yata yung mga sa DFA, ang mga inimbitahan, lalo yung mga ambassador sa mga Middle East countries for consultation. So, ito yung makakarating sa Malacanang kasi magsasumiti sila ng mga reports kung ano na talaga nangyari. At malaking issue, parang lumalaki itong issue na to. Diba? Pero of all people naman, si Kuya Mario Antonio, ang bait nun, kilala ko yun, yung welfare officer. Siguro biro-biroan lang, o kaya baka meron dyan mga nagsasamantala para may money claim, no? Hindi natin alam. So, hintayin na lang natin yung investigation kaugnay ng issue na ito. Pero may announcement po ang Department of Labor and Employment kaugnay ng probe into the alleged exploitation ng tawag of distressed OFWs and some personnel of Philippine foreign missions in the Middle East, lalo na sa Middle East nga ito nangyayari. May mga hotline na ibinigay open to both complainants and informants. No? Ito po ang landline. Kung kayo'y kamag-anak ng OFW, sabihin nyo lang itong landline kung mga nakikinig ngayon sa Ustreaming. Ito, kung sa abroad kayo manggagaling, tatawag sa Pilipinas sa landline, siyempre 632 muna, 527-3000. And then connect to local 705 ng Department of Labor and Employment. At merong isang abogada na pinaka-head ng investigating committee na si Attorney Leia Fortuna. Ang kanyang email, attorney_LTF2000@yahoo.com. Yan. So, syempre, nagpa-press con last week si Secretary Albert Del Rosario at nakipag-usap siya sa at least 3-4 OFWs na nag-complained of sexual harassment against isang nga palang assistant labor attaché na pinangalanan Antonio Villafuerte. Napauwi na siya, no? Alam ko, nandito na si labor attaché Villafuerte. So far, siya pa lang yung sinasabing napangalanan. No? At ang latest pa sa nangyayari sa mga OFW, naku, may crackdown po sa Saudi? Hanggang ang alam ko, ang deadline is July 3. Oo nga. Sige, bibigyan kayo namin ng detalye niya. Makalipas ang ilang paalala, dito pa rin sa gabay ng OFW. Ang ating oras, 17 minutes after 8 o'clock. Hatid sa inyo ng PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado. Kalusugan, sigurado. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline
0917-833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre. Si Aling Guring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa. Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat... Okay, balik tayo sa programang Gabay ng OFW. 8:20 ang ating oras. Hatid sa inyo ng Social Security System. Miyembro, believe kami sa inyo. Ang ating foreign exchange rate, nakalimutan ko lang, pero siyempre, bibigyan natin. US dollar 43.20. Medyo bagsak ba ang piso? Medyo tumaas ang dollar niyo. Oo nga. Good news ito sa mga ating mga OFW families. Oo. Hong Kong dollars 5.5. 5.5. Yan. Singapore dollar 34.06. Canada 41.40. Japan yen 0.44. New Zealand 33.91, Euro, taas 56.44, Saudi Arabia Riyals 11.57, Thai Baht 1.39, UAE Dirham 11.81, UK Pound mas mataas 66.44. Taas doon attorney, kailan ka pa madideploy sa UK? Baka mapasyalan ka sa doon. Gastos, ano? Ibig sabihin kahit na gano'ng kalaki ang palitan, din, tsaka mga taxes, mataas din ang standard of living. Plus yung mga taxes. Kaya ang ating mga OFW rin, nagre-reklamo rin siyempre sa laki ng taxes. Mm-hmm. Although malaking basic mo, pag binawas yung mga taxes, plus yung pagkain mo ron, medyo may kamahalan din. Kaya pala yung anak ko hindi nakakapagpadala. 70,000 in pesos ang sweldo niya. Ayaw niya magpadala kasi ang laki ng bayad sa apartment. Dahil ang Singapore, maliit na bansa, puro kondo-kondo, ang mahal-mahal daw ng renta. Halos hindi ka makakaipon kung talaga? Parang cheap to live pa rin in the Philippines. Parang gano'n, di ba? taxes medyo mataas pa rin. Oo. Anyway, ito muna, para makatatlo kasi ito, apat ito, no? Good day, Ate Lou, from 886-972-354-749. Ask ko lang po kung anong dapat kong gawin. Walang pangalan. Hiwalay na kami ng asawa ko 3 years ago. Kasal kami at may anak na isa. Hindi siya nagbibigay ng sustento. Ngayon ay nasa Libya siya. Ibig sabihin para silang OFW. Anong dapat kong gawin para makapagpadala o magbigay siya buwan-buwan sa anak naming legal naman? Yan. Para silang OFW, siya ay nasa Taiwan, ang asawa niya nasa Libya, hindi nagbibigay. Pwede natin siguro kontakin kung nasa Libya. Bansa siya sa Libya, then pwede natin kontakin ang ating mga
ating mga opisyalis doon para patawag siya sa office doon? Patawag, kundi tawagan siya sa telepono, i-remind yung kanyang obligasyon. Oo nga, no? Kasi OFW siya. Normally, pag tinawagan namin yung mga katulad ng ganyang mga problema, nagre-response naman. Oo nga. Kasi nahihiya rin naman sila kung isang tsaka government at tumawag. Lalo nakakatakot nga minsan pag malaman ng employer. Oo nga. Hindi naman mapipilitan. Talaga maano siya effective. Effective na pupunta sila kasi nakalagay doon sa kunwari hindi yung makontak, pwede mag-fax ng letter to the employer? Normally, tinatawagan namin sa office, siyempre. Sabi niya, good afternoon, this is OWA. Tatawagan yung meron manager. Meron responsibility sa family sa Philippines, parang gano'n. Siyempre, direct to manager, whatever. Then, natatakot yung employer. Siyempre, hanapin namin. Yung OFW. Magtatanong kunyari yung empleyado rin doon, sino tumatawag? Nahanap namin si ganito, o nasa OWA kami, o kaya nasa Polo kami. Oo. So, nahihiya rin siya na malaman may kaso siya. May tinatawagan siya. Tinatawagan siya dahil di siya nagpapadala sa Pilipinas, sa anak niya. Okay, yan ha. Effective pala. So yun, pwede po ba yan sa Overseas Workers Welfare Administration kapag ang asawang hindi nagpapadala sa anak ninyo, lalo na kung siya isang OFW, siyempre kakabahan yun. Naku, baka mawalan ako ng trabaho, kailangan magpadala na ako. Okay, good PM. Si Rona po ito. Gusto kong magbakasyon sa Pilipinas. 3 weeks po ang binigay ng amo ko. Tanong ko lang kung dadaan pa ba ako ng OWA pagbalik sa Taiwan. Please reply sa kanyang roaming number na binigay. Usually ba kapag pwede na siyang dumiretso sa MECO para kumuha ng OEC, then bago siya umuwi. Then pag uwi niya, diretso na rin siya sa airport. Explain nyo nga po kung ano yung OEC, Overseas Employment Certificate. Parang doon na more or less mga 100 peso na sa atin. In pesos lang? In peso na sa atin. Doon sa embassy na mismo, o kaya kung sa Taiwan, doon sa MECO na mismo, para mapabilis siya. Then yun na lang pipresent niya doon sa airport. Okay. Hindi na siya pipila sa PUA para kumuha ng mga papeles. Okay. Ito, good PM. Si Leda po ito. Tanong ko lang sana kung kami mga caretakers sa Taiwan ay walang karapatan na magkaroon ng day off. Kahit nagpapaalam kami sa mga amo namin, hindi kami pinapayagan dahil ang sabi nila, bago kami pumunta dito, sinabihan na sila ng broker na kailangan ay full-time helper. Ibig bang sabihin nito hanggang matapos ang 3 taon na wala kaming day off? Normally, nasa kontrata naman yun na pinirmahan nila na merong day off talaga ang isang nga naman. Kahit makina, napapagod. Di ba? Siguro hindi sila binibigyan ng day off, overtime na po yun. Dapat may overtime pay. Overtime pay yun. Nakalagay ba yun sa kontrata? Opo, nandun sa kontrata. Na may day off. May day off. So, ngayon, kung hindi sila, let's say, yung day off nila, hindi sila nakapag-day off, ginamit pa siya ng amo niya, then kailangan bayaran siya yung ginamit niya as helper. As helper. Ginamit niya as maglilinis ng bahay nila. Minsan nga may magda-day off, nakausap ko itong mga taga-Singapore. Hapon na, bago siya maka-day off, nalinis na niya ang buong bahay para daw hindi na siya nakapag-day off. Kasi pagod na siya. Dapat 24 hours yan eh. Ibig sabihin, maga pa lang aalis na, gabi na babalik. Hindi yung half day. Ginagawa rin naman sa Pilipinas yan. Na magda-day off nga, kunwari ang kanilang housemaid, hapon na bago pa alisin. Dapat 8 hours. Magsimula yun, di ba? 8 hours din dapat na may tulog sila. Kailan pwede sila magpahinga at least continuous 8 hours. Tanong ko lang po, since pag-uusapan natin ng PIDOS, nakalagay ba sa PIDOS yung pagrevisa ng kontrata? Kasi kung ikaw ay isang worker tapos magtatrabaho ka sa bahay, nakalagay ba doon may kwarto ka ba dapat? Meron ka bang bath? Sabagay, kung maliit lang naman ang bahay, pwede yan share sa bathroom. Pero importante yung privacy sa kwarto, sa bahay. Meron yan. Dapat ba nakalagay sa kontrata? May sariling meron na sarili niyang maid's quarter? Siya na dapat na meron. Meron talaga. Pinaano rin namin yan sa PIDOS na dapat meron talaga yan. Kasi kung nakahiga ka lang sa sofa, sa sala. Ang hirap nung dadaan-daanan ka tapos may bisita, hindi ka makatulog hanggat may bisita. Halimbawa, yung mga bisita nagpa-party. Sabagay, ito ang pinakareklamo minsan, di sila binabayaran ng OT. Minsan mahilig yung pamilyang magpa-party, kung mayaman, inaabot na ng madaling araw, alas 2, alas 3, hindi pa rin sila tulog. Hanggat gising yung mga bisita na talaga nagpupuyat-puyat din sila. Kaya minsan sa Asia, lalo ng mga employer at Chinese, ang problema kasi yung mga overwork,
Dahil parang sinusulit yung binabayad sa kanila. Kasi naman napakalaki rin naman ang sweldo. Pag mapunta ka ng Singapore o kaya Hong Kong o Malaysia, parang sinusulit nila yung bayad. Kaya minsan na-overwork. Pangalawa, masyadong matipid yung mga amo. Konti pinapakain, minsan tinapay lang. Yun ang iniiwasan namin. Talagang tinatawagan namin yung amo. Nakalagay din ba sa kontrata na dapat 3 meals a day? Nandun naman talaga. Kontrata. Oo nga, kasi mayroong mga among matipid talaga. Minsan kumakain sa labas, hindi sila kumakain. Tinapay lang. Tinapay lang? Minsan kapag ba tinapay lang binigay, noodles lang, pwede magreklamo? Kasi although may pagkain, hindi sufficient yung pagkain, paano makatrabaho? Oo nga naman, no? Kung ikaw ay pinagtatrabaho ng parang kalabaw, kailangan mo naman ng energy. Tapos pakainin ka lang noodles. Kaya importante rin sa mga OFW na matuto maglutong sariling atin. Kasi nga, pagdating mo sa isang bansa, lalo na kung sa Saudi or hindi mo kultura, mahirap ka mag-adjust. So, marunong kayo dapat magsinigang, magtinola. Pag ganyan naman na, kunyari, hindi sila kulang yung pagkain, they can call, kung ayaw nilang pumunta sa Philippine Embassy, Polo, then sabihin nila sa employer nila, o kaya sa kanilang mga broker na, hindi kami makakapagtrabaho kung ito lang ang papakain mo sa amin. Ang problema sa mga OFW, hindi nila ma-PR. Yung makachika yung mga amo nila dahil sa communication barrier. Yung Chinese. Hindi ka naman marunong mag-Chinese. Hindi naman siya marunong mag-English. Marunong ka mag-English, hindi siya marunong mag-English. Nagbibigay sa PIDOS ng ng language training course. Bala di ba matutuhan yan? Hindi, yung 1 week, 2 weeks? Yung mga common na yung mga expression, like kumain ka na, good morning, good afternoon, mabilis naman maka-adapt dinner is ready. Mabilis naman maka-adapt ang Pilipino. Mga siguro, baka 3-4 months, mahusay na sila magsalita. Parang, I want to get my salary. Mag-TV, tsaka yung mga radyo, laging buksan nila, makikinig sila. Then, mabilis sila makaka-adapt. Sa pag-a-apply po ba ng trabaho, dapat matutuhan mo na yan bago magbayad? Or sunod-sunod yan? Hindi naman. Sa PIDOS ka naman, sa language training course namin na binibigay. Libre po yan? Libre po yun. Matututo rin sila. Pero advantage kung sila marunong na rin. Kung may balak silang pumunta na, let's say, Singapore, kung may balak sila, advantage. Sa Singapore, English din eh. Advantage kung marunong ka na mag-Mandarin. Tsaka English speaking sila. Maganda sa Singapore, English speaking sila kahit matatanda. Unlike sa Japan, yung mga matatanda, hindi sila makaintindi ng English, yes or no lang, hindi nila maintindihan. Ang hirap-hirap. Pero sa Singapore, napansin ko, taxi driver, tanda-tanda, nagdo-drive, pero magaling sila mag-English. Yun nga lang, merong, uncle, Uncle. Yes, pero pag ikaw marunong mag-Mandarin, at iba na yung presyo mo eh. Medyo advantage na eh. So, ibig sabihin, pogi points yun sa amo. Pogi points yun, para sa amo mo. Ibig sabihin, madali ka matanggap kung kahit pa paano, marunong ka mag-Mandarin. Katulad sa Germany na may bubuksan tayo sa Germany, mga nurses. So, required nila mag-train, itong 6 months training ng German language course. Kayo mga nakikinig at meron din lang kayong perang pag-enroll ng foreign languages. Try nyo, kasi edge nyo yan para pag nag-apply kayo. Pag sinabi kasi yung mag-hire ang POEA ng 500 nurses going to Germany, marami pong aplikante dyan. Kung marunong kayo plus point na yun. Plus point. Ando ka na sa unahan. Nasa unahan diba? ka na. Okay, babalik tayo sa programang Gabay ng OFW International. Ito po si Tita Lou Medina with Attorney Robert Chuan, Legal Officer ng Overseas Workers Welfare Administration. Makalipas ang ilang paalala, kasama pa rin natin si Quincy at si John Paul at si Jonas Pascual. Saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mag-film winner! Sali na sa SSS! Para sa chance na mangailangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede
Pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Kaibigan, updated ba ang kontribusyon mo sa PhilHealth? Tinitiyak ng responsabling miyembro na tama, sapat at up-to-date ang kanyang hulog sa PhilHealth para sa tuloy-tuloy na pagkamit ng benepisyong medikal. I-update ang inyong kontribusyon sa PhilHealth sa tulong ng mga accredited collecting bangsat agents at mga tanggapan ng PhilHealth sa buong bansa. Tandaan, ang responsabling miyembro ginhawa sa serbisyo. Usapang negosyo para sa mga OFWs na gustong kumita habang nasa abroad. Hindi forever ang kontrata. Bakit di ka magnegosyo at kumita ng extra? Narito ang mga taong tutulong sa iyo kung paano. Pakinggan dito lamang sa Gabay ng OFW International. Okay, sa mga susunod na broadcast, pag-uusapan natin yung pagnenegosyo na yan. Mag-invite tayo ng mga taong naging successful sa kanilang pagnenegosyo para makatulong tayo sa mga OFW na may balak magnegosyo. Kasi, di ba, Tony, pwede naman magnegosyo yung OFW or OFW family kahit sila yung nasa abroad. Pwede sila mag-loan. Opo. Ngayon pa lang isipin na nila kung anong negosyo yung papasukan nila. Marami kasi yung mga negosyo talagang hindi lang yung mga beauty shop, whatever, restaurant, agriculture. Ang alam ko si Sek pumunta sa Italy, whatever, sa Italy yata, together with the Department of Agriculture to conduct mga seminar tsaka training sa agriculture. Para sa mga OFW din yun. Masipag naman ni ano? Dumating na ba sila from Geneva? I think so, nandito na. Okay. Okay, magpapasalamat muna ako sa Aloha. Para makabawi naman, Aloha brushes gently on your teeth. Di ba, Jonas? At siyempre sa Ora Herb. Kakabulol. Ora Herb. Keep your mouth uninfected. Okay. Kasama pa rin natin sa Attorney Robert Chuan. Attorney, di ba galing ka sa Kuala Lumpur? Ilang taon po kayong naging labor attaché doon? Hindi, welfare officer. Welfare officer pala. Kaya promote ka na agad. Mas gusto ko mag-welfare officer kaysa labor attaché. Welfare officer, mas maraming problemang hawak. More on, kasi maliban sa welfare, mga training, maraming mga pwede mong i-train sa kanila. So, pagbalik nila, medyo alam na nila kung ano, papasukan na ng negosyo. Ang hirap yata ng buhay ng isang welfare officer kasi lalapitan ka ng OFW, problema halos lahat ang inilalapit. Pero sa inyong term... Sa center namin, di ba, may problema sila. Kuala Lumpur. Sa Kuala Lumpur, sa center, dito na habang inaayos yung kanilang problema, tinuturuan din namin sa mga sinasama namin sila sa mga training program namin. Na ginagawa sa namin sa center pag let's say culinary, kunyari yung pagpapaganda ng ano, kasama sila dun sa nagte-training, regular training. So natututo rin sila. Galing po ba sa Pilipinas yung nagtuturo o taga-ro namin? Minsan may nag-invite kami ng mga marunong, mga jewelry, mga bololo. Fashion accessories. Para sakaling kung pag-uwi nila sa Pilipinas, marunong sila. Yung mga dressmaking. Saka nakakatulong para hindi sila ma-homesick. Hindi sila na-homesick. Kasi every Sunday, punong-puno yung center. Together yung mga estudyante namin, together yung mga community leader, nag-a-attend sila minsan 200, 300 yung nag-a-attend together with them. So, hindi sila nabobold. Ilan taon po kayong naging welfare officer sa KL? 2 years and I think 3 months. 2 years and 3 months. Ano ba yung pinakamabigat na problemang inilapit sa inyo ng isang OFW na? Merong karami ang mabibigat kasi at that time malalakas pa yung mga tawag natin, yung mga human trafficking. So, tumutulong din kami together with sa consular section ng embassy pag re-rescue ng mga katulad ng mga ganyan. Sa drug trafficking, wala namang kaso. Wala namang nakakulong doon ng mga involved sa drugs? Sa OFW, wala. Filipino tourist lang. Pero nga pala, di ba, dito mga nakaraang araw, yung lumabas na balita, meron naman tayong kababayang bibitayin sa China. Yung nabibitayin, I think so. Ang bibitayin sa China, I think 12 beses na nag-travel sa iba-ibang bansa. OFW po siya, hindi worker. Hindi tourist na. OFW, no? Hindi ko na... Parang
Matagal na ito, tapos nagkaroon ng reprieve. Tapos ngayon, tuloy na. Paikot siya ng bansa. Karamihan dyan, hindi OFW Tourist Talagang gawain na. Kasi malaking pera Isang lipad, I think $3,000. Ito yung mga kasangkot na mga Nigerian, So, napakahigpit po dyan. Pero marami rin na, kaya nga minsan itong social networking, delikado rin Bakit? Marami nakakilala ng mga Nigerian, liligawan muna, then maraming then pababakasyon, bola-bola, bibigyan ng pera, then siyempre pag nandun, wala ka namang kaalam-alam kung gagamitin ka. Sige, pagpunta ka doon sa pagbakasyon ka doon, meron na sa yung ito yung bag, itong hotel na pupuntahan mo, itong pocket money mo. Pero ngayon, nababalitaan na rin yan, dapat maging aware na sila. In fact, pag ako'y nagkakandak ng PIDOS, lagi kong sinasabi sa kanila, medyo mag-ingat kayo. Although, not specifically Nigerian, African countries na pinanggalingan. Basta African, Negro. African, ang mga kasangkot dyan na binobola, yung mga Pilipina, nililigawan, nagiging boyfriend nila, tapos bibigyan ng ticket, papunta sa isang foreign country. Yung pala may ipapadala na. In fact, sa mga email nyo, makikita nyo ng mga, may mga malalaking pera na naka-deposit sa mga Switzerland, na hindi nila malabas-labas, gagamitin yung account mo na para ipapasok sa account mo yung pera. Yun, nakakatakot din yun. So, bibigay mo yung account mo, makikita mo, malinis na yung account mo. Okay, ang bilis ng oras, Sa PIDOS po, kapag nag-conduct kayo ng PIDOS, maghapon po ba yan? Ano yung binibigyan ng emphasis? Iba-iba. From bago sila lumipad, ang mga requirements na lumipad, do and don't sa airport kasi mahirap pag mga first timer baka magpadala ng more than $10,000 delikado tayo o kung yan ang papupuntahan mo Europe o kaya US baka yung mga software mo peke A to A ka naman airport to airport o yung bag mo mga bag mo mga iba mga LV lumang valat lumang valat LV, marami sa granules niyan. Yeah, yun nakakatakot. May pala huwag yung magdadala mga LV. Yung mga pornographic na materials. At si Quincy, original coats from Canada. Medyo mag-ingat tayo dyan kasi hindi natin alam na siyempre passion wala ka pakialam na maganda lang ang design. Yun pala, bawal. Kaya medyo mag-ingat A to A ka. Airport to airport po yung sinasabi niya A to A. Okay, magdadala ka ng more than $10,000, pinadalang ka, bigay mo kay ganito. Sa'yo, wala naman sa'yo sa isip mo, A to A ka rin dyan. Oo. Tsaka pag fill up ng form. Kasi minsan pag first time na bumiyahe, parang nangongopya ng exam. Nasagot sa exam sa airport, diba? Minsan nakikita ko yan Okay, nandun ka sa security. Sa security area, mamaya binuksan mo yun, walang bomba dyan, bomba yan. Mga bomb jokes, opo. Iwasan nyo kasi may kaso na agad kayo doon. Si John Estrada, sinabi niya, wala akong bombang dala, wag na lang kayo umibo. Basta yung term pa lang na bomba, bomb. Bawal na bawal po yun sa airport. Kahit na eksahirado yung overkill minsan reaction ng mga nasa airport. Pero mga bomb jokes na yan. Okay, pupunta ka ng Brunei. Magdadala ka ng bala. Yung aginat. Yung design ng mga kwintas. Bawal po yan. Din yan po yan. Mga toy gun. Bawal yan. Ano pa ba mga bawal? Bawal mga porn materials. Bawal na bawal yan. Magazine, bawal din. Bawal din. Ano pa yung mga bawal? Of course, yung mga perfume na nasa hand carry, bawal din po yan kasi kukonfiskahin. Dapat ilagay sa maleta, check-in. Kung maglalagay kayo ng perfume sa bag nyo, yun lang lalagyan ng maliit. Tsaka yung tubig, merong size kung ano lang ang bawal. Siguro ganito, pwede na. Pero mas malaki dito, bawal. Okay, pupunta sa Saudi Arabia, baka meron pa kayong bagnet dyan na, yung mga baboy na parang tosino? Bawal din yan. Bawal magdala ng pork? Oo. Kahit alam, talaga. Tsaka, yun nga, depende kung anong country na pupuntahan mo,
Kaya doon medyo mag-iingat tayo doon. Sinasabi po yan sa PIDOS. Sinasabi mga amulet, mga anting nila. Bible. Papunta Middle East, Saudi. Bawal po yan? Sa Saudi lang. Mga Bible. Siyempre, yung mga rosary, bawal yan. Mga Katoliko. Although marami tayong mga kapatid na sa mga Bible study, sa mga pwede naman yung hindi pwede doon, pero minsan nagkakandak pa rin sila. Wag na muna sa maleta. Tsaka ang unang tanong, did you pack it yourself? Ibig sabihin, ikaw ba ang nag-impake ng iyong maleta? Kasi baka pinautos mo lang sa katulong, pala merong ano ba mabawal? Sa Singapore, bawal po ba magdala ng... Kasi meron akong friend, kung magpasalubong sa akin ng sigarilyo, gusto niya marami. Dahil siguro mahal alam doon. Ko, bawal Yung maraming yosi. Kasi maski sa border lang, isang kaha lang, dapat bubuksan mo pa. Kaya pala wala na sigarilyo sa Singapore. Sobrang mahal ng sigarilyo, no? Pero maganda, makita mo yung mata, no? Maganda talaga, walang usok. Walang usok. Ano pa dapat tandaan ng mga mag-abroad? Yung mga umaate ng PIDOS, wala na sa isip nila yung PIDOS dahil excited nang umalis So, dito tayo nagpipidos on air. Ano pa yung mga bawal? Sa airport, pagdating sa aeroplano, pagbawal ng pag-cellphone, habang lumilipad yung aeroplano, habang papalipad at pababa. Ina-announce naman yan. At saka yung mga gamit dun sa airport, sa aeroplano, yung mga lap jacket, hindi inuuwi yan. Oo, alam mo ba, nasa news dati, may nag-uwi, yung life jacket, inuwi, seaman pa yata yun. Nakasuhan sila. Okay, may mga Pilipino manguha ng mga gamit, kaya gamit sa aeroplano. Sa hotel naman kayo, ganun din, mga kumot-kumot. Pero yung magazine nila, kagaya ng Cebu Pacific, pwede. Yung magazine nila, pwedeng iuwi. O yung mga kumot-kumot, o kaya yung mga ashtray, hindi po inuwi yun. Oo nga, sa airport talaga, sa life jacket, inuwi. Nabasa ko yan, ha? Okay, 8:45 ang ating oras, ito pa rin sa gaba. Yan, puro gabay, puro guide. Puro paalala sa mga gusto mag-abroad. Okay, mga nandoon na. So, sa PIDOS po, yung pre-departure orientation seminar, ito pala ang mga tinatackle. Conforme kung anong bansa, ano ang mga do's and don'ts. Okay, babalik ang programang Gabay ng OFW with Tita Lou and Attorney Robert Chuan. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Balik na tayo. Okay, ito talaga si John. Ayoko na may gap. Sayang airtime. Eka muna, no? Singit ko lang from Alona, 886-932-4501. Taiwan din ito. Hi, Miss Lou. Nabalitaan ko sa column nyo na may educational loan ang SSS. Hoy, magpasalamat naman tayo sa SSS. SSS, ang ating oras, 8:46. Time check brought to you by SSS. OFW, believe kami sa inyo. So, ang katanungan tungkol sa educational loan, ask ko lang kung makakapag-avail ba ako nito kasi may existing salary loan po ako.
Nandito po ako ngayon sa Taiwan. Sakaling pwede po, maaari ba na ipaasikaso na lang ito sa aking anak na magka-college sa susunod na pasukan. Ano po ang dapat dalhin at number na tatawagan? Okay, in-email ko po ito sa SSS para sagutin nila. Ang sagot, ang isang eligible member borrower ay kinakailangan mayroong at least 12 posted monthly contributions with at least one contribution within the last 3 months bago ang petsa ng pagpa-file ng loan application. Ang huling posted monthly salary credit ay 15,000 pesos o mas mababa at ang kanyang kinikita ay di higit sa 25,000 monthly. Kung mayroong existing salary o housing loan, kailangan lamang na up-to-date sa pagbabayad nito. Ayan. Di yata pwedeng sabay. Kaya nga, mahihirapan po kayo magbayad. Mag-download ng loan application sa www.sss.gov.ph at kinakailangan ito ay iyong i-fill up at ng school kung saan naka-enroll ang beneficiary. Dahil ikaw ay nandiyan pa sa Taiwan, maaari mong ipadala ang loan application kasama ang letter authorization sa kamag-anak mo sa Pilipinas para ito ay ma-file kasama ng mga kinakailangan documents na nakasaad sa likod ng application at affidavit of income. Para sa detalye, tumawag lamang sa SSS Call Center o meron na silang hotline. 920-6446 up to 55. Yan. Marami palang number na tatawagan. Monday to Friday o mag-email sa member_relations@sss.gov.ph. Yan. Okay, attorney, meron ka ba diyang sasagutin? Meron po akong announcement po rito para meron din po tayong scholarship para sa OFW dependent. May now apply for the Education for Development Scholarship Program of OWA who are qualified immediate dependents of OFW, child or sibling, single brother or sister of OFW is single, who are presently enrolled fourth year high school level or those who have graduated in fourth year high school level but have not yet taken any unit in college, below 21 years old. Number 2, OFW must be active member, OWA member. Don't wait for the September 30, 2013 deadline. For inquiries, please call OWA MECO, sa MECO po yan, Labor Taipei at 886-02-2507. Ulitin natin yung number, attorney. Sige. Sa MECO? Oo, sa MECO. Yung iba, di alam yung number ng MECO. 886-02-2507-9803 or 04. So, okay. sa OWA rin dito, pwede na sila mag-inquire. Okay. Pero pwede po silang mag-text sa 0917-898-6992. Yun ang kanilang pinaka-text hotline. 0917-898-6992. So, yung mga gusto mag-avail, don't wait for the September 2013 deadline, ha? At may examination po yan, ano? Opo. Medyo mahirap, syempre, kasi konti lang ang pipiliin. Pero di ba, galing ng inyong scholar na pumunta ng West Point sa Philippine Military Academy, sa Military Academy ng West Point. Galing nun, ha? Alam mo, nagpunta siya sa office ni dating Presidente Ramos, tsaka sa Vice President ng Pilipinas, si Bina. Swerte ng batang yon, anak ng isang OFW na interview natin last week. Siya isang anak ng isang si Ferrer. At nang makausap namin siya, akala ko nagbago yung kanilang lifestyle. Kaya pala siya naging successful. Ang sabi niya, alam niya kung bakit umalis yung kanyang ama at kailangan nila magtipid. Sinabihan sila ng nanay nila na kailangan magtiis. Na hindi porke seaman yung kanyang ama, bonggang-bongga na ang paggastos. So, natuto sila dun sa pangaral. Sumunod sila sa pangaral ng kanyang nanay na plain housewife. No? May mga OFW rin tayo na naging Consul General. Talaga? Meron tayong Consul General, malapit na po mag-ambassador. Ang pangalan? Consul General siya, pero dati siyang OFW. OFW po. In fact, dati siyang OFW. Skilled worker. Nag-apply siya sa DFA at napasok naman siya. Ngayon po siya Consul General na candidate na po yun for ambassador. For your information. Ano pangalan niya? Siya consul. Hindi ko pa nasa sa UMWA siya ngayon. Sa UMWA dito. Siya yung director sa UMWA. Okay. So abangan na lang natin ang nangyayaring investigasyon sa
sexploitation sa Middle East. At sana, matuto na yung mga labor attaché na involved dyan. Ako, lalo na ngayon sa Facebook, ang bilis kumalat ng balita. Ang maganda nga pala sa Facebook at sa social network, sa social media na nangyayari ngayon, pinagkakaabalahan ng mga OFW. Lahat ng nangyayari sa Pilipinas, nagpa-pop up na lang mga balita. No? So, hindi na sila kailangan tumawag pa sa... ano nangyayari dyan sa Pilipinas? Di kagaya dati. Tatawag ka pa sa... Susulat ka, tape mo pa. Oo nga. O tatawag ka pa sa pamilya mo sa Pilipinas. Kumusta dyan sa Pilipinas? Wala akong nababalitaan. Ngayon, meron ng mga Filipino channels sa abroad or mismo sa internet, naglalabas sa mga napakabilis ng balita. Kaya so, hindi ka na pag-iiwanan. Ako nga, hindi na nagbabasa ng diaryo. Sa internet na lang. Internet na lang, nakikita ko na. Okay, 10 minutes bago mag-alas 9 ng gabi, dito pa rin sa gabay ng OFW. Babasahin ko yung mga pumasok na text makalipas ang ilang paalala. Saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Pabili! Alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.go.ph. Okay, balik tayo. 7 minutes bago mag-alas 9 ng gabi. Time check brought to you by PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan, sigurado. Pasagot ko lang kay attorney itong pumasok na text. Beverly Bedoza ng Nueva Vizcaya. Gusto ko po sanang ihingi ng tulong yung kapatid ko na nasa Qatar. Hirap na daw po siya doon at gusto nang umuwi, pero ayaw ng amo. At isa pa, 5 months nang hindi binibigay ang sahod niya. Sana po matulungan nyo agad kasi gusto nang mag-run away. So, kapag hindi pinabigay yung sweldo ng amo at gusto umuwi, ayaw ng amo. Kasi mahirap naman yung nakakontrata ka, gusto mo umuwi. So, ano po ang dapat gawin? Baka mag-run away daw. Ayaw bigay sahod eh. Kaya so, normally talagang ireklamo talaga yan. So, either na pupunta sa Philippine Embassy sa Qatar or magtungo ang kanyang pamilya sa OWA, then bigay niya the contact na whatever, contact number, what information, then gagawa natin ng paraan. Tatawagan natin ng Qatar Embassy, meron tayong polo office doon. No, makiko-coordinate tayo. Sila sa polo, sa Qatar, sila ang tawagin ng amo, bakit ay bigay yung sweldo. So, pwede po siyang mag-request ng ticket para makauwi o hindi naman ganun kadali yun? Pwede pong mag-request po ng ticket. Eto, di ko alam. Hindi siya pinasusweldo, talagang dapat, hindi siguro kaya magbayad ng amo. Huwag siya kumuha ng kasambahay niya rin sa Qatar. Attorney, ito tanong. Ask ko lang, pwede po bang i-hold ang withdrawal ng passport ng agency kapag hindi natuloy? Ibig sabihin, yung kanyang passport hinold dahil hindi natuloy ang biyahe. Tanong ko lang po kung may OWA Help Desk Office ang Rizal Province at kung saan po sa Rizal. O kung ikaw taga Rizal, punta ka sa Rizal, capital yan ng Rizal. Karamihan naman ng mga opisina. Normally, lahat ng local NGO, meron kaming mga memorandum of agreement na may window dyan. OFW Help Desk. Okay.
From Marie Cris Santos, OFW po ako, mag-inquire lang po kung paano mag-loan. Okay, ang mga loan requirements ay siyempre kung meron kayong proof of contribution, at least among proof of OWA o member ng OWA. Business plan, kailangan pala ito. Financial statement in case of merong kayong existing business. Collateral papers or ownership of titles. Mas maganda, may collateral pa. Actually, ito yung di-discuss yan sa sa in detail dun sa orientation kasi required silang umattend ng business orientation. Detalyadong pag-uusapan yan. So, pag-uusapan. Kung alam mo sa business, dapat kung anong business na malapit sa puso nila, madaling yung hobby, yung ano nila. Yung mas kabisado. Hindi yung malaki ang kita, narinig nyo sa kapitbahay nyo, malakas ang kita ng ganito. Yun ang papasukan natin. Kung anong malapit sa puso natin, yun lalago tayo. Nga kung saan ka masaya, supportahan kita. Maski malaking kita mo, tapos lahat pala ng problema nandun, baka tumanda tayo ng gusto. Siyempre, mahirap din naman yung negosyo, hindi mo kabisado. Yun isa, importante yung meron ka ng background sa negosyong yan. Pangalawa, love mo yung negosyong yan. Ito, hindi ko alam kung paano, sagot dito. Good evening. Good evening, sabi niya. Teka, ha? Nahirapan ako. Tungkol dito sa authentication ng mga dokumento, teka, wait lang. Ang dami kasi pumasok. Teka, ito po. Good evening. I just want to ask questions regarding the requirement to get an authenticated employment contract duly certified by POLO, Philippine Labor Office. Paano to? Gusto niyo magtanong tungkol sa mga requirements para makakuha ng employment contract. Sa abroad? Sa abroad. Sa abroad, normally, ang employer ang nag-aayos sa kanila niyan. Hindi sila. Kasi yung employer pupunta sa POLO or MECO for that matter. So may mga requirements na sila ron. Iko-comply ng kanilang employer. Yeah. Ito pa. Good PM, OFW po ako from Europe. Napauwi po ako dahil sa sakit. Ano po ang pwede kong mahingin tulong sa OWA? Kasi wala po ako naipon kahit paggamot at pag-umpisa ng negosyo man lang. Ami Linay. Ito mahirap. Napauwi ka, wala kang pera, may sakit ka pa. Kung nandun naman siya ng OWA, pwede sa disability benefits natin, pwede siya mag-avail. May disability benefit. Akala ko yun sa PhilHealth. Meron pa tayo. Meron pa sa PhilHealth. Okay. Sa mga nagtanong tungkol sa PhilHealth, di ko masasagot siya. Mag-invite na lang ako ng mga taga-PhilHealth dahil medyo mahirap yung mga tanong. Next week, try natin. 3 minutes na lang bago mag-alas 9 ng gabi. Sana sa mga hindi namin nasagot na SSS, sa mga questions nyo na i-text ngayong gabi, mag-invite na lang po tayo kasi ang guest natin ngayon isang abogado. Sana ang mga pumasok na tanong, kapag abogado yung guest namin, mga legal inquiries. Diba? Kasi at least nasagot mo, dami-dami. Sa lahat ng mga nasa Taiwan, yung mga binati ko kanina, next week na lang yung ibang hindi natin nabati. Kasi meron silang 300 members, almost 300 members, ang Radyo Pinoy Fans Club. At yung access natin sa tie-up natin with Hong Kong, wala muna ngayon. Kaya hintayin natin kung kailan tayo makakabalik sa ating tie-up o simultaneous broadcast sa Hong Kong with Tita Carrie. Isa sa mga sikat na Pilipino sa Hong Kong, si Tita Carrie. Isa siyang OFW rin na naging announcer doon. Kagaya sinasabi mo, meron kang OFW kilala na naging Consul General. Ngayon, malapit na maging labor attaché. Ambassador. Galing, ha? Ito naman ay isang sikat na Pilipinong nagtrabaho dati siyang OFW at sumikat sa Hong Kong. Isa siya sa mga pinakamayaman na doon. At pag nagpupunta rito sa Pilipinas, ang dami-dami talaga siyang featured stories sa iba't ibang channel na napanood ko, isang OFW na announcer din siya sa radyo sa Hong Kong. Si Tita Carrie. Okay, maraming salamat po. At syempre, kay Jonas Pascual. Maraming salamat. Kay Quincy. Hi, Quincy. Nagmamadali si Quincy. At si John Paul Musa. Attorney Robert Chuman, maraming salamat sa laging pag-oo sa akin kahit masama ang panahon ng Overseas Workers Welfare Administration. At maraming salamat sa ating mga sponsors, ang PhilHealth, bawat Filipino bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado, at siyempre ang SSS, Social Security System. OFWs, believe po kami sa inyo. Magandang gabi. Have a nice weekend, attorney. Bye. Ng OFW International, isang oras na public service program para sa mga OFW.
tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre! Si Aling Goring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa! Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details.